Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, bagong lahat, binabati ko kayo ng masayang tanghali, Popoy at Bea. Ako nga pala si Mikay, 21 years old, isang simpleng babae lang ako. Hindi ako mahilig mag-makeup at hindi rin ako nagsusuot ng mga mamahaling damit at alahas. Hindi ko rin naman kasi afford yung mga yon. Mahirap lang ang pamilya namin. Lahat ng pribilehyo na meron kami ay bunga lang ng kasipagan ng mga magulang ko. Wala man kaming malaking bahay o magagandang sasakyan, naibibigay naman nila mama at papa ang mga pangangailangan namin ni Kuya Dennis. Sa dinami-dami ng kabataan ngayon na hindi nakakapag-aral, mapalad pa rin kami na nakatungtong kami sa kolehiyo. 2 taon lang ang agwat namin ng kuya ko. Criminology ang kinuha niyang kurso at tourism naman ang akin. Mataas ang pangarap ng mga magulang namin, kaya naman pinagbubuti namin ang aming pag-aaral. Hanggat maaari, ayaw sana namin pumasok sa seryosong relationship hanggat hindi pa kami nakakapagtapos ng college. Popoy at Bea, kahit papaano nagkaroon pa rin naman ako ng puppy love. Nagkaroon din ako ng boyfriend nung nasa senior high school ako. Lahat ng yon ay alam nila mama at papa. At ang lagi nilang paalala ayos lang daw ang magkaroon ng konting inspirasyon. Basta wag munang magpadalos-dalos. Yon ang tumatak sa isip ko. Kaya naman kahit kabi-kabila na ang mga crush ko at kahit halos lahat ng kaibigan ko ay may relationship na, sinikap kong manatiling single. Nagkataon din naman na walang nagtatangkang manligaw sa akin, kaya hindi ako nahirapang umiwas sa tukso. Oo, nainggit ako sa mga classmate ko na may naisasamang boyfriend tuwing may gala. Pero sa isip-isip ko, okay na muna yung ganito, na single ako. Walang distraction at walang sagabal sa mga pangarap ko. Kaya kaya ko itong pera na binigay ni mama. Tapos naman, kaya ko nang bibili yung pinapabili niya. Baka mag-aabono pa yata ako. Oy, Mikay. Yun may manlilibre na sa atin Maghapon na naman kayo nakatambay dito sa tindahan, no? Uy, hindi Mga 1 oras pa lang kami dito. Naku, kung yung oras na itinambay niyo, itinulong niyo lang sa mga magulang niyo, di sana nagkaroon pa kayo ng silbi sa mundo. Wow, makapagsalita. Kala mo, di tumatambay sa computer siya sa tapat ng school Alam ba ni Mang Julio yun At least ako, tumatambay lang ako kapag tapos na yung klase ko o kaya kapag walang ginagawa. Kayo? Ako tapos na ako sa mga gawaing bahay. Ewan ko lang dito kay Makmak. Luglogon? Tumabi nga kayo dyan. May bibilihin ako. Sungit Mikay, Ano? may sasabihin daw si Benson. Uy, gago. Ano yun? Di mo nasaon. Anong sasabihin mo? Wala. Itong si Makmak puro imbento Wisit. Sige, bahala kayo dyan. Mikay. Ano nga kasi yun? Perya tayo mamaya. Perya? Oo. Pwede ka? Libre kita. Sino-sino tayo? Ikaw. Tsaka ako. Tayong dalawa lang? Hindi. Sama natin si Makmak. Uy, hindi mo nung kasali sa usapan Ayag ka na lang. Sama si Makmak? O di sama ko rin sa lot-lot, pwede? Oo. Pwede. Sigurado kayo, ha? Oo. O sige, kita-kits na lang mamaya. Sige, ingat. Nasaan yung dalawang bugo?
Nandyan lang siguro sa tabi-tabi yung mga yon. Mikay, lot-lot. Kanina pa kayo? Sakto lang. Anong plano? Saan tayo? Ferris wheel. Gusto nyo? Ay, sige, exciting yan. Ako, go ako. Ikaw, Mark. Duwag ka yata sa rides eh. Sinong tuwag sa rides? Huh. Kahit ilang bitin mo pa ako sa Ferris wheel, hindi ako takot, no? Yun naman pala eh. Tara. Whew. Grabe, nahilo ako. Parang hinalo yung laman loob ko. Kung nahilo ka, ano pa si Makmak? Yabang-yabang kanina. Sukahin naman pala. Hindi kasi ako nakakain ng hapunan eh. Ang sabihin mo, pinag-uusapan pa lang natin yung Ferris wheel, nalulula ka na. Kaya sagad yung hilo mo nung nakasakay na. Wala ba yung candy dyan? Oh, wala. Leo, bili muna ako. Lot, samahan mo ako. Lo, kaya mo na yan. Tanda-tanda mo na eh. Hindi na kasi. Libre kita kahit anong gusto mo. We, Texman? Oo, tara na. Para makapag-solo na yung dalawa. Sige. Hoy, sama kami. Di na, dyan na lang kayo. Babalik kami kagad. Doyo, oh. Hayaan mo sila. Kain na lang tayo fried noodles habang wala sila. Libre mo? Oo, Sige. tara. Mikay. Ano yon? Wala. Wala naman. Sus, may gusto ka lang sabihin eh. Hindi, may tatanong lang sana ako. O ano nga yun? May naliligaw ba sa'yo ngayon? Naku, marami. Mga 75 and half. Dami ah. Hindi, joke lang. Walang nanliligaw sa akin. Bakit? Eh di ako na lang. Papunta na ako sa'yo. Huwag ka na mag-alala, love, malapit na ako. Ibibigay ko ang lahat sa'yo, pati ang puso ko. Yeah. Papunta na ako sa'yo. Di nga. Oo nga. Naaawa ako sa'yo eh. Walang nanliligaw sa'yo eh. Ay, wow. Utang na loob ko pa pala. Oo. Mag-thank you ka sa akin. Thanks but no thanks. Binabasted na kita ngayon pa lang. Roy, di pa nga nag-uumpisa eh. Huwag mo nang umpisahan, masasaktan ka lang sa huli. Binibiro lang kita. Ito naman napakapikunin. So biro lang yung liligawan mo ako. Hindi, totoo yun. Ang ibig kong sabihin, biro lang yung naaawa ko sa'yo. Bahala ka dyan. Uy! Mikay! Saglit lang! Hintayin mo ako! Mikay! Pobre Bea, isa si Benson sa mga taong palagi kong nakikita. Sa isang barangay lang kasi kami nakatira at madalas silang tumambay malapit sa amin. Naging classmate ko siya nung high school at masasabi kong isa siya sa mga pinakamakukulit pero pinakamababait na lalaking nakilala ko. Hindi man siya sikat sa school, marami naman siyang naging kaibigan. Marami ring humahanga sa kasipagan niya sa pag-aaral at sa taas ng mga pangarap niya. Sa madaling salita, hindi mahirap magustuhan si Benson. Kaya naman matapos ang ilang araw na pangungulit niya, pumayag na rin akong manligaw siya. At gaya ng dati, ipinaalam ko yon sa mga magulang ko. Kilala naman nila ng personal si Benson, kaya wala na rin silang naging masamang reaksyon. Maayos namang nakipag-usap si Benson sa kanila na siya namang hinangaan ni na mama at papa. Matapos ang 2 buwan na panliligaw, Popoy at Bea, ay sinagot ko na rin si Benson. Masasabi kong siya ang unang serious boyfriend ko. Simple lang ang relasyon namin. Masaya na kaming nakakapag-date sa mga park, at kung may budget, paminsan-minsan ay nasa o
o sa fast food kami kumakain. Pareho naming alam ang mga pangarap namin at supportive kami sa isa't isa. Legal din kami both sides kaya hindi kami nahirapang magpaalam sa tuwing may lakad kaming dalawa. At sa bawat araw na lumilipas, lalo ko lang minamahal si Benson. Pareho kaming clingy at showy sa feelings namin. Kaya masasabi kong patas ang pagmamahal namin sa isa't isa. Walang mas nagmamahal at walang lugi. Pwede ko na ngang sabihin na si Benson ang perfect match ko. Siya na nga ang gusto kong maging ama ng mga magiging anak ko na hindi ko naman inaasahang mangyayari ng maaga. Naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Sa sobrang pagkaklingon nyo sa isa't isa, meron talagang mabubuo eh. Lot, kinakabahan ako eh. Hindi ko alam yung gagawin ko. Ano ba sabi ni Benson? Ang sabi naman niya sa akin, hindi naman niya ako papabayaan. Pero paano kung sa umpisa lang yun? Gagawag ka ng praning. Mag-usap muna kayo. Balitaan mo ko. Sige. Sakto, nandito na siya. Nakikita ko na siya eh. Usap na lang tayo mamaya. Sige, bye-bye. Kumusta, mahal? Mahal ko. Paano kaya to? Anong gagawin natin? Hindi naman tayo ready sa ganitong responsibility eh. Teka lang, mahal. Relax ka muna. Sure na bang buntis ka? Oo. Siguro. Nakadalawang pregnancy test na ako eh. Sige, para mas makasiguro tayo, ipaalam na natin sa parents mo, tapos magpasama tayo sa OB. Ano? Sasabihin natin agad sa parents ko? Oo, yun naman yung tamang gawin, di ba? Pero mahal, siguradong katakot-takot na sermon ang aabutin ko. Sa umpisa lang naman yun eh. At saka, hindi pa naman tayo sigurado na buntis ka. Kaya nga magpapasama tayo eh. Hindi ba pwedeng tayong dalawa muna yung magpa-check up? O sige, pero tingin muna tayo sa ibang clinic. Yung malayo dito sa atin. Siyempre ayoko namang pagchismisan ka ng mga makakakita. Okay. Pero mahal, kapag nakumpirma natin na buntis ka, hindi pwedeng hindi natin sasabihin sa mga magulang mo ha. Hanggat maaga pa, dapat malaman na nila. Paano kung magalit sila? Paano kung itakwil nila ako? Paano kung palayasin nila ako sa bahay? Mahal, hindi ganun ang pagkakakilala ko sa mga magulang mo. Mababait silang tao. Oo, siguro magagalit sila sa umpisa pero hindi naman siguro nila magagawang itakwil ka. Paano nga kung sakali? Kung sakali man na ganun nga ang mangyari, hindi naman kita iiwan eh. Promise? Promise, mahal. Hindi kita tatalikuran. Kahit na tayong dalawa na lang ang magkatuwang sa mundo. Pero sa ngayon, kailangan mo nang malaman ng mga magulang mo ang pinagdadaanan mo. Sila ang unang dapat makaalam nito, okay? Okay. Oh, nandiyan na pala kayo. Ano, kumusta? Ano nangyari doon sa check-up? Ay, kumpirmado. Buntis nga anak mo. Sorry po.
Sorry po, Mang Julio. Paano ngayon yan? Mag-aaral ka pa lang, nabuntis ka na. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga bata. Masyado kayo mapupusok. Hindi nyo muna iniisip ang kinabukasan nyo. Julio, relax ka lang. Sensitibo ang kalagayan ng anak mo. Ang akin lang naman, ang taas-taas ang pangarap ko dyan sa anak natin. Nag-iisang babae yan tapos ganyan. Ano na lang iisipin ng mga kakilala natin na hindi natin napalaki ng maayos yung bata? Uunahin mo pa bang isipin ang sasabihin ng iba? Yung kinabukasan niya, yung pag-aaral niya, paano na? Matagal pa naman po bago lumaki yung tiyan ni Mikay. Pwede niya pa pong tapusin tong semester na to. Diyos ko po. Ay. Ikaw, Benson, alam na ba ng mga magulang mo to? Hindi pa po. Pero sasabihin ko rin po agad. Iharap mo sa akin yung mga magulang mo, ha? Po? Ang sabi ko, iharap mo sa akin yung mga magulang mo. Kailangan mapag-usapan ng maayos to. Mang Julio, Anong plano mo? plano? Oo, plano. Anong plano mo ngayong nabuntis mo ang anak ko? Kailangan panagutan mo to. Opo. Hindi ko naman po tatalikuran si Mikay. Mahal ko po ang anak niyo. Pues, pakasalan mo siya. Po? Bakit? Ayaw mo? Hindi mo kayang pakasalan ng anak ko? Hindi naman po sa ganun. Kaya lang, Hindi ako papayag na hindi kayo makasala. Mang Julio, nag-aaral pa lang po ako eh. Hindi pa po... Yun na nga Nag-aaral pa lang kayo. Masyado na kayo nagmamadali. Ano nangyari ngayon? Di nasira ang kinabukasan niyo pareho. Benson, tinanggap kita ng maayos dito sa bahay namin. Pinakisamahan kita ng maayos. Alam ko naman po yun. Kaya sana naiintindihan mo kung bakit masama ang loob ko na ganitong nangyari. At sana naiintindihan mo rin na bilang ama ni Mikay, hindi ako papayag na lumabas yung bata ng walang tumatayong tatay. Opo, naiintindihan ko po. Ngayon, mag-usap tayo. Lalaki sa lalaki. Makakaasa ba ako na hindi mo tatakbuhan ng anak ko? Nahaharapin mo ang responsibilidad mo sa kanya? Opo, pangako po yan. Hindi ko po kayang talikuran si Mikay. At makakaasa ba ako na pakakasalan mo siya? Sagot! Opo, sige po. Pakakasalan ko po si Mikay. Pakakasalan ko po ang anak niyo. Popoy at Bea, maaga ngang nagbunga ang pagiging mapusok namin ni Benson. Aminado naman kami na dahil sa pagmamahal namin sa isa't isa, nakalimot kami sa mga obligasyon namin bilang anak. Sa part na yon, alam namin na pareho kaming mali. Pero dahil nangyari na ang nangyari, wala na kaming choice kundi harapin ang bunga ng pagkakamali namin. Mabuti na lang at hindi ako pinabayaan ni Benson. Kahit kailan hindi siya nagpakita ng senyales na tatakbuhan o tatalikuran niya ako. Pumarap siya ng maayos sa mga magulang ko at nangakong pananagutan ang magiging anak namin. Alam kong hindi pa siya handa sa ganong kalaking responsibilidad, pero buong tapang niyang hinarap ang lahat. Pati na nga ang kagustuhan ng mga magulang ko na makasal kami. Makalipas lang ang ilang linggo, Popoy at Bea, nag-decide na rin si Benson na tumira sa bahay namin habang hindi pa dumarating ang araw ng kasal. Yun daw ang paraan niya para patunayan kila mama at papa na wala siyang balak na takbuhan ako. Tumigil na rin siya sa pag-aaral at nag-apply ng trabaho sa isang fast food chain. Mahirap man ang kalagayan namin, kahit papaano gumaan na rin ang pakiramdam ko dahil sa pagiging responsable ni Benson. Yun nga lang, malaki ang pinagbago niya. Nawalan siya ng sigla. Hindi na siya kagaya ng dati na mahiling magkwento at mangulit. Ramdam ko sa kanya ang pagsisisi dahil nahadlangan ang tuloy-tuloy na pagtupad niya sa mga pangarap niya. Nakonsensya ako, Popoy at Bea. Nag-guilty ako dahil akong naging dahilan.
kung bakit hindi mararating ni Benson ang mga gusto niyang marating sa buhay. Ako ang pumatay sa mga pangarap ng boyfriend ko. Oh, kumain ka na, buntis. Oma, ba't dinala niyo pa to dito? Doon na lang sa may kusina. Eh baka kako gusto mong ipinagdadala ka pa ng pagkain dito sa sala, mahal na prinsesa. Ma, buntis lang ako, hindi naman po ako baldado. Alam ko, galing na rin ako dyan. Ma, nung pinagbuntis niyo si Kuya Dennis, anong pakiramdam niyo nun? Aba, syempre tuwang-tuwa kami ng papa mo noon. Unang anak namin siya eh. Ganun po ba? Pero kasi, kaming dalawa ng papa mo handa kaming maging magulang noon. Iba yung sitwasyon mo. Biglang nangyari ang lahat, kaya natural lang na medyo nakakaramdam pa kayo ng takot. Masaya din naman ako, May. Pero syempre, kahit papano may konting lungkot kasi na-disappoint ko kayo ni Papa. Ay, wag mo nang masyadong isipin yon, anak. May pagkakataon ka pa namang makabawi. At saka hindi dapat sa amin bumawi, kundi sa sarili mo. Sa sarili ko at kay Benson. Maraming pangarap si Benson eh. Gusto niyang makapagtapos ng college. Gusto nga nun maging engineer eh. Ang dami niyang gustong gawin sa buhay. Nasira sa isang iglap. Dahil lang naging mapusok kami. Pareho lang naman kayo, anak eh. Pareho lang kayong naipit sa sitwasyon. Pero iba si Benson, Ma. Siguro nga, kaya ako na in love sa kanya kasi sigurado siya sa mga gusto niya sa buhay. At saka, gumagawa talaga siya ng paraan para maabot niya yung mga pangarap niya. Kaya nakaka-guilty na ako yung sumira sa lahat. Eh kayo eh, kaya babata niyong lumandi eh. Si Mama talaga oh. Nako, tumatahol na yung mga aso. Nandyan na yata si Benson. Teka't maihanda yung kakainin niya. Ma, ako na. Magpahinga ka na. Sigurado ka? Kaya mo ba? Oo, Ma. Kayang-kaya ko pa. Wala pa nga akong baby bump oh. Eh yan na nga yung maselan eh. Yung unang 3 buwan. Alam ko yun, Ma. Sinabi na sa akin ng doktor, hayaan nyo pag may naramdaman ako, magsasabi ako agad sa inyo. Sigurado ka ha? Oo nga, Ma. Ang kulit. At saka hayaan nyo na akong pagsilbihan yung asawa ko. Pagod pa naman yun galing sa trabaho. Ay, sige na nga. Ay nako, malaki na talaga ang anak ko. Sige na, Ma. Pahinga ka na. Nandito na ako. Mahal? Sabi na nga ba ikaw yung dumating eh. Kamusta sa work? Ayos naman. Madaming customer sa store. Weekend kasi. Ganun ba? Naku, pagod ka na siguro. Kumain ka muna, teka ipaghahain kita. Hindi na. Gusto ko magpahinga agad. May pagkain naman eh. Sumubo ka muna kahit konti bago ka matulog. Babangon na lang ako mamaya pagising ko. O sige. Mahal? Benson, mahal. Payakap naman oh. Mikay naman, ang init-init. Gusto mo pa yumakap ako sa'yo? Sige na, mahal. Yakapin mo yung unan. Oh, yan, oh.
Mahal, namimiss ko na kasi yung yakap mo eh. Kahit saglit lang, hindi ba pwede? Mikay, mainit nga, di ba? Buti sana kung de-aircon tayo. Eh, hindi naman. Dati naman kahit mainit, niyayakap mo pa rin ako ah. Dati yun, okay? Nagtatrabaho na ako ngayon. Pagod ako sa maghapon. Gusto ko lang matulog ng komportable, kaya please lang, ibalato mo na sa akin yung mahimbing na tulog. Ang bihira naman oh. Paano ko makakatulog niyan? Singhot ka ng singhot. Hikbi ka ng hikbi. Sorry. Sorry, mahal. Sige na, matulog ka na ng mahimbing. Lilipat muna ako sa kwarto ni Mama. Popoy at Bea, naintindihan ko naman si Benson kung nalulungkot siya dahil sa mga nangyari. Lalo na nga sa maagang pagbubuntis ko. Hindi ko siya masisi kung makaramdam siya ng panghihinayang sa mga opportunities na nawala sa kanya ng dahil lang sa sitwasyon namin ngayon. Sa ideya pa lang na naging dahilan ako ng pagkasira ng mga pangarap niya, sobrang nasasaktan na ako. Kaya dobleng pahira para sa akin yung mga pandalamig niya sa akin. Lalo akong nasasaktan sa tuwing uuwi siya sa bahay namin ng pagod na pagod at halos walang ganang makipag-usap sa akin. Kahit sa pagtulog parang wala ako sa tabi niya. Ibang-iba na siya sa Benson na nakilala at minahal ko. Nawala ang pagiging makulit at mapagbiro niya. Tuluyan ding naglaho ang pagiging malambing niya sa akin. Para bang nagsasama na lang kami ng pilit. Para kami mag-asawa na matagal nang hiwalay at nagsasama na lang para sa kapakanan ng mga anak. Kahit na gano'n na nangyari, Popoy at Bea, pinilit kong intindihin si Benson. Oo, pareho kaming biktima ng sitwasyon pero sa aming dalawa, si Benson na nagdadala ng mas malaking responsibilidad. Siya ang naghahanap buhay para makaipon ng pera para sa panganganak ko. Siya ang magiging haligi ng tahanan na bubuuin naming dalawa kaya nasa kanya ang mas mabigat na pressure. Bilang girlfriend, ang tanging magagawa ko lang ay intindihin siya. Inisip ko na lang na baka nga pagod lang ang katawan niya sa maghapong pagtatrabaho. Pero sa loob-loob ko, gusto kong manumbalik yung dating Benson. Yung dating palabiro, masigla, at malambing na partner. Namimiss ko na ang boyfriend ko. Gusto ko na siyang mayakap at mahalikan ulit. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Restart. Popoy at Bea, naging maayos sa mga unang buwan ng pagbubuntis ko. Salamat na lang at nandyan si Mama para gabayan at alagaan ako habang abala sa pagtatrabaho si Benson. Si Mama na rin ang naging kasama ko sa tuwing kailangan kong bumisita sa doktor para sa check-up ko. Noong mga panahon na yon, halos wala akong ibang naging kasangga, kundi si Mama. Siya lang ang nakakaalam sa totoong problema namin ni Benson. Si Papa kasi, ayos na sa kanya na pinanagutan ako ni Benson. Hindi na mahalaga sa kanya kung kumusta nga ba talaga kaming mag-partner kapag kaming dalawa na lang ang magkasama. Hindi ko rin naman siya masisi sa part na yon kasi madalas din siyang wala dahil sa trabaho niya. Kaya wala siyang idea sa tunay na sitwasyon sa bahay. Popoy at Bea, habang abala sa paghahanap buhay si Benson ay inuunti-unti na namin ang pag-aasikaso sa papalapit na kasal namin. Simple lang ang gusto naming selebrasyon. Hindi na kami nangumbida ng maraming kamag-anak at kaibigan. Okay na yung kami-kami na lang. Ang mahalaga lang naman ay maikasal kami bago ako manganak. Yon ang gustong mangyari nila Mama at Papa. Yun din ang mismong dahilan kung bakit naging malamig ang pakikitungo sa akin ni Benson.
Sa palagay ko, hindi lang talaga siya sang-ayon na magpakasal kami nang dahil lang sa nabuntis ako. Kung hindi lang siguro nagpumilit ang mga magulang ko sa gusto nilang kasal, malamang ay masaya ngayon si Benson, nagampanan ng mga responsibilidad niya bilang ama ng magiging anak namin. Siguro ay masaya pa rin kami ngayon bilang magkasintahan na naghihintay ng pagdating ng una naming anak. Oy, Dennis, dalhin mo nga to sa cottage. Pagkatapos salubungin mo yung papa mo, marami pang bitbit yon. Sige po. Tulungan na kita, kuya. Ay, sige. Salamat. Bigat pa naman tong cooler na to. Napakalaki. Oo nga eh. Yeah. Ako na dito sa mga plastic cups. Kayang-kaya ko na to, Nay. Sigurado ka, ha? Opo. Ay, yung isang malaking kaserola, tita, ako na po magdadala. Grabe. Parang ang tagal na mula nung huling outing namin ah. Buti na lang talaga natuloy ngayon. Ang saya nga ni nanay eh. Ang daming niluto. Late na natulog tapos ang aga nagising. Ganyan talaga yan pag may outing o kaya may okasyon. Siya palagi yung pinaka-excited sa pamilya. Ay, teka. Ibaba muna natin saglit. Ang awit na yung kamay ko eh. Kulang ka na sa exercise, kuya. Kuya, mauna na kami sa cottage. Oo nga, ayusin na namin yung paglalagyan ng mga pagkain. Sige. Huy, mukhang enjoy na enjoy yung jowa mo Oo nga ngayon ko lang siya ulit nakitang ganyan kasaya. Baka naman bugbog lang sa trabaho sa fast food kaya palaging bugnutin. Palagay mo? Siguro. Bakit? Hindi ba kayo nakakapag-usap? Bihira lang. Tapos kung mag-usap man kami, puro kamustahan lang. Wala masyadong lambing. Pakiramdam ko nga hindi siya masaya sa nangyari sa amin eh. Ay, malay mo naman. Ito lang yung kailangan niya. Konting break lang sa trabaho. Kailangan niya lang ng konting happy-happy, ganun. Sana nga. Sana kahit papaano bumalik na yung dating sigla niya. Kita ko naman kanina, parang normal naman yung saya niya. So, baka nga ito na yun. Baka ito lang yung hinihintay niyang break. Naku, magdilang anghel ka sana. Ay, teka, saan ba yung cottage natin? 12 daw, sabi ng mama mo eh. Teka, ayun na, sa bandang dulo. Bilisan mo para maibaba na natin itong mga gamit. Langoy na ako eh. Ito na. Ay, buti na lang nakapag-leave ka sa trabaho ngayon, Benson. Kala ko hindi ka makakasama eh. Tinakot ko po yung management eh. Sabi ko pag di ako pinayagan, magre-resign ako. Seryoso? Hindi. Biro lang. Hindi ako pwede mawalan ng trabaho, no? Kawawa yung magiging baby namin ni Mikay pag nagkataon. Ikaw ba, marami ka na bang ipon? Handa ka na ba sa panganganak ni Mikay? May kaunting ipon naman po, tay. Kaso, kulang pa eh. Kaya nagdodoble kayod ako. Kaya mo, tuloy-tuloy mo lang yan. Kung ano man yung kulang pagtutulungan natin. Salamat, tay. Salamat din. At hindi mo tinalikuran ng anak ko. Iyan ang tunay na lalaki. Hindi umatras sa responsibilidad. Naniniwala na ako na maayos ang pagpapalaki sa iyo ng mga magulang mo. Siguro, mahal ko lang po talaga yung anak nyo kaya hindi ko siya kayang iwanan. Lalo na ngayon. Kailangan niya ako. Mabuti naman kung ganon. Kahit papano, panatag na ang loob ko at mabuting lalaki ang nakatuluyan ng anak ko. Medyo napaaga nga lang, pero di bale na. Nandiyan na yan . At dahil dyan, mag-celebrate tayo. Magbukas ka pa ng 3 bote, Dennis. Sige po. O ano, kilig ka na naman dyan. Ha?
Sus, kunwari ka pa. Alam ko naman kanina ka pa nakikinig dun sa mga nagiinuman. Ano naman? Di narinig mo yung sinabi ng asawa mo. Oo naman, dinig na dinig ko. Mahal ka naman pali. Nakaka-touch nga Kasi kaya pala siya, nagdodoble kayod, para mag-ipon ng pera sa panganganak mo. Kayong mag-ina ang iniintindi niya. Oo nga nagilty tuloy ako na iniisipan ko siya ng masama. Iniisip ko na hindi na niya ako mahal. O kaya hindi na siya masaya sa akin. Yun pala, kami pa rin ni baby yung iniintindi niya simulat sa pool pa lang. Nakakapagod yung outing. Pero masaya. Ay, oo naman. Magpahinga na kayo at may mga trabaho pa kayo bukas. Opo, Nay. Ibabalik ko lang tong hiniram nating cooler, Nay. Kailangan daw sa tindahan to bukas O sige, daanan mo na rin yung papa mo at baka napakwento na naman sa mga kumpare niya. Sige po. O kayong mag-asawa, iwan ko muna kayo dyan ha. Diretso na ako sa kwarto. Magpapahinga na ako at pagod na ako kanina kakapasyal. Sige po, Nay. Gusto mo bang kumain muna, mahal? May mga natira pang ulam kanina. Hindi na. Medyo puno pa yung tiyan ko sa mga pinulutan namin nila tatay Kape. Gusto mo pagtimpla kita ng kape? Hindi na. Magpahinga ka na. Magbabanlaw lang ako saglit bago matulog. Magkape ka muna para mainitan yung sikmura mo bago ka magbanlaw. Hindi na. Sige na, saglit lang naman magpakulo ng tubig Teka, isasalang ko na yung takure. Hindi na nga Ang kulit mo naman, Mikay Sorry. Ilang ulit ko nang sinabi, di ba? Okay na ako, magpahinga ka na. Ako nang bahala sa sarili ko. Okay. Huwag ka namang magalit. Sige na, pahinga ka na sa kwarto. Susunod na lang ako. Popoy at Bea, sa katiting na sandali ay nakita kong masaya ulit si Benson. Nagagawa na niyang ngumiti at makipagtawanan. Nakita ko yung excitement na matagal kong hindi nakita sa kanya. Parang gusto ko na tuloy maniwala sa sinabi ng best friend kong si Lotlot na baka kailangan lang talaga ni Benson ng pahinga mula sa nakakapagod na trabaho. At baka yun na yung pahinga na hinihintay niya. Noon ko lang kasi siya nakitang sabik na makipagkwentuhan. Para bang matagal na siyang naghahanap na makakausap at ngayon lang siya nakahanap ng pagkakataon para magkwento ng lahat ng pinagdadaanan niya. Sa isang igla, parang nanumbalik yung dating Benson na minahal ko. At umasa akong magtutuloy-tuloy na yun. Pero mali ako ng akala. Pagkabalik namin sa bahay, biglang nagbago ulit ang timpla ni Benson. Parang walang nangyari. Parang hindi siya nanggaling sa isang masayang outing. Nag-ibang anyo ulit ang boyfriend ko. Popoy at Bea, nairaos ang kasal namin ni Benson nang hindi lubusang naayos ang problema naming dalawa. Humarap kami sa altar nang may dalang mabigat sa dibdib. At isa pang masakit para sa akin, hindi lang isang beses nangyari ang bigla-biglang pagbabago ng timpla ni Benson. Sa tuwing kaharap niya ang pamilya ko ay maayos naman siyang makipag-usap. Nagagawa niyang makipagbiruan. Nakakangiti siya.
Minsan tuloy parang mas gusto ko na lang na makita siyang kausap sila mama at papa kesa ako ang kausap niya. Baka yun lang yung paraan para magtuloy-tuloy na yung pagiging masigla niya. Pero ang tanong ko sa sarili ko, bakit? Bakit kapag kaming dalawa na lang ang magkasama, biglang bumabalik siya sa pagiging malungkot? Ayaw na ba talaga sa akin ng asawa ko? Napipilitan na lang ba siyang pakisamahan ako? Madami-dami pala itong hugasin na to. Ba't ikaw gumagawa niyan? Aha, wala kasi si Mama Mahal lumabas. Ganun ba? Hindi ka ba mapipwersa niyan? Yung tiyan mo di ba sumasakit? Hindi, kayang-kaya ko naman. Okay. Mahal, saan ka pupunta? Ba't ang laki ng dala mong bag? Magpapalaundry ako. Magpapalaundry? Bakit? Para may maisuot malamang. Ibig kong sabihin, bakit ipapalaundry mo pa? Pwede namang labhan ko na lang. Lumalaki na yung tiyan mo. Mahihirapan ka nang yumuko. Kailangan namang ipalaba ko pa kay nanay itong mga damit ko. Nakakahiya naman. Ano naman, parte ka na rin naman ng pamilya. Kahit na. Hindi pa rin obligasyon ni nanay na ipaglaba ako. Iwan mo na lang, ako na maglalaba dito. Hindi nga pwede. Mahihirapan ka lang. Kayang-kaya ko yan. Akin na, kailan mo ba kailangan? Bukas? Napakakulit naman eh. Hayaan mo namang pagsilbihan kita. Araw-araw ka namang napapagod sa trabaho para sa amin ang magiging baby natin eh. Mikay, akin na. Huwag mo nang ipilit. Ay nako, ipipilit ko talaga, Benson. Ang pangit naman tignan na may pamilya ka tapos sa iba ka nagpapalaba. Ano naman? Nagbabayad naman ako ah. Kesa naman paglabahin pa kita hirap na hirap ka na nga kumilos. Kayang-kaya ko pa. Mikay! Saglit lang namang labahan yan ah. At saka ganun din naman, maglalaba din naman ako ng mga damit ko. Mikay, ano ba? Sinabi ko na huwag mo nang ipilit eh. Sa obligasyon ko yan bilang asawa mo eh. Bakit ba kasi ayaw mong ipagawa sa akin? Ayoko ngang mahirapan ka. Ba't ba ang kulit mo? Ba't ba pinagpipilitan mo yung gusto mo? Kasi palagi mo na lang akong binabaliwala. Salamat sa lahat. Sa bawat oras na nakasama ka. Lahat ng pag-aasikaso ko sa'yo, lahat ng effort ko para pagsilbihan ka, lahat ng way ko para suklian yung mga pagod mo sa pagtatrabaho, hindi mo pinapansin. Asawa pa ba yung tingin mo sa akin, Benson? O tagadala lang nitong anak mo? Hindi lang ako umiimik. Pero sa totoo lang, ang sakit-sakit na. Hanggang kailan tayo ganito, ha? Hanggang lumabas si baby? O baka hanggang pagtanda ganito na tayo? Benson, mahal mo pa ba ako? Mikay. Kasi, hindi ko naramdam eh. Masaya ka pa ba sa akin? Masaya ka pa ba sa bubuin nating pamilya? Kasi pag tayong dalawa lang yung magkasama, para kang laging pinagsakluban ng langit at lupa. Parang impyerno na nga yung turing mo sa kama natin eh. Ano? Gusto mo na bang kumawala sa sitwasyon natin? Sabihin mo lang. Kesa naman araw-araw kang nahihirapan. Kesa naman gabi-gabi kang natutulog katabi yung babaeng dahilan kung bakit nasira yung mga pangarap mo. Oo! Oo na! Oo, nasira yung mga pangarap ko. Pero Mikay, hindi ikaw yung sumira nun. Ako.
Ako yung sumira sa'yo. Ako yung sumira sa pangarap ko. At sa tuwing nakikita kita, palagi kong naaalala kung gaano kaganda yung gusto kong buhay kasama ka. At kung gaano ako kagago para sirain lahat yun. Kaya hindi kita matignan sa mata eh. Kasi hiyang-hiya ako sa sarili ko. Hiyang-hiya ako sa'yo. Benson, Alam mo ba? Sa gabi tuwing humihingi ka ng yakap sa akin, gustong-gusto kong pagbigyan ka. Pero pinipigil ko yung sarili ko. Kasi hirap na akong tanggapin na nasa ganitong sitwasyon tayo. Hindi dahil ginusto natin at plinano natin, kundi dahil wala lang tayong choice. Wala kang choice. Naipit ka na lang sa sitwasyon. Alam ko kung gaano kahirap yan para sa'yo. At hanggang ngayon, hirap akong tanggapin na ako yung dahilan ng paghihirap mo. Benson, mahal. Pareho naman natin itong ginusto eh. Pareho tayong may kasalanan. Pareho tayong nahihirapan. Kaya huwag mong isisi lahat sa sarili mo. Mikay, mahal na mahal kita. Sobra. Mahal na mahal kita. Huwag mong iisipin na baliwala ka sa akin, ha? Ikaw yung dahilan ng lahat ng to. Ikaw yung dahilan kung bakit ako nagsisikap. Kung bakit nagdodoble kayod ako. Ikaw. At ang baby natin. Akala ko ayaw mo na sa akin eh. Akala ko hindi ka na masaya. Natakot ako kasi baka dumating yung time na magsama ka na talaga tapos bigla mo na akong iwan. Hindi, mahal. Hindi mangyayari yun. Hindi kita iiwan. Mahirap ang sitwasyon natin, oo. Pero mas mahirap pag wala ka. Mahal na mahal kita, Mikay. Mahal na mahal. Sa dalampasigan ng lahat nagsimula, kung saan ang puso'y natutong magmahal. Mga Popoy at Bea, sa wakas ay nasagot na rin ang maraming tanong na gumulo sa isip ko ng ilang buwan. Medyo nahuli lang ang dating ng mga kasagutan, pero masaya na rin ako. Yun ang pala ang kailangan namin, ang makapaglabas ng totoo naming nararamdaman. Ang masabi at maisigaw ang lahat na nagpapabigat ng mga damdamin namin. Naging maayos na ulit ang lahat matapos ang pag-uusap namin yon, Popoy at Bea. Medyo nakakalungkot lang na naikasal muna kami bago kami nagkaayos. Pero hindi na bale. Seremonya lang naman yung kasal. Ang mahalaga ay yung pagsasama namin. Kung paano namin pakitunguhan ng isa't isa kapag wala ng ibang nakatingin. At walang makakapantay sa saya ko ngayon dahil tuluyan ng nanumbalik ang sigla ng asawa ko. Sa katunayan, parang naging mas sweet pa nga siya kaysa dati. Parang ngayon niya ibinuhos lahat ng lambing na hindi niya naibigay noong mga panahong magulo pa ang utak namin pareho. Para kaming bumalik sa umpisa ng relasyon namin. Pareho kaming excited at in love sa isa't isa. Ang kaibahan lang ngayon, magkakaroon na kami ng anak. May mapaglalaanan kami ng nag-uumapaw ng pagmamahal namin. Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy ang magandang pagsasama namin ni Benson. Mas lalo pa siyang nagsipag sa trabaho. Tumanggap siya ng mga overtime para madagdagan pa lalo ang ipon namin. Ako naman, walang ibang ginawa kundi alagaan ang sarili ko at hintayin ang paglabas ng unang anak namin. Mas excited na ako ngayon dahil alam kong pareho na kami ni Benson na handang i-welcome ang pinakabagong miyembro ng pamilya namin.
Mahal, Mahal. Nagising ka na rin sa wakas. Kumusta pakiramdam mo? parang nasa alapaa pa rin ako, mahal. Tapos na ba? Nailabas na ba si baby? Nailabas na siya. Ba't ka umiiyak? Masaya ka ba? Masaya ako kasi ligtas ka. Si baby, nasan siya? Anak, Ma, nandyan din pala kayo. Si Papa. nandyan lang sa labas, anak. Nagpapahangin lang. Parang tuyo yung lalamunan ko, Ma. Nauuhaw ako. Teka, kukuha lang ako ng tubig. Epekto siguro yan ng general anesthesia. Nasan si baby, Ma? Gusto ko siyang makita. Mahal. Ang daya niyo. Pinatulog niyo ako. Hindi tuloy ako yung unang nakakarga kay baby. Kayo naisahan niyo ako doon. Anak. Teka, bakit ba kayo iyak ng iyak? Mahal. Sorry. Sorry? Bakit? Anong nangyari? Mahal. Nasaan yung anak ko? Nasaan si baby? Bakit hindi kayo makasagot? Ilabas niyo yung anak ko. Mahal. Si baby. Wala na si baby. Hindi niya kinaya. Anong wala na? Paano? Ipaliwanag niyo. Anong hindi kinaya? Bakit? Mahina ang puso ni baby, anak. Saglit lang siyang nabuhay. Baby ko. Mahal. Yung anak natin, patay na. Patay na yung baby natin. Mahal. Sorry, mahal. Wala akong nagawa. Anak, magbihis ka na. Maraming naghihintay sa'yo sa labas. Kayo na lang, Ma. Wala akong ganang humarap sa mga tao. Ay, si Lot-Lot nandun. Hinihintay ka. Pwede bang siya na lang yung pumunta dito? Ay, anak. Ba't kaya ganun, Mano? Nung una natatakot ako kasi dumating sa buhay namin si baby na hindi kami handa Tapos nung napamahal na siya sa akin, saka naman siya kinuha sa amin. Hindi ko rin alam, anak Pero siguro may dahilan si Lord. May dahilan siya sa lahat ng bagay.
Ultimo yung mga sakit na nararanasan natin. May dahilan para lalo tayong lumakas. Mahal, tara na sa labas. Kayo na lang, mahal. Dito lang muna ako sa kwarto. Anak. Nay, ako na pong bahala. O sige, tatawagin ko na rin si Lotlot. Gusto ni Mikay siya na lang ang pumunta rito. Sige po. Mahal, halika nga. Payakap ako. Pasensya ka na, mahal, ah. Wala man lang ako nagawa para hindi mo maramdaman lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Ang sakit, mahal. Hindi ko man lang nakarga si baby ng buhay. Hindi ko man lang narinig yung iyakan niya. Hindi ko man lang nakita yung ngiti niya. Hindi ko man lang naranasan na napatahanin yung anak ko. Sorry, mahal. Sorry. Bakit kaya, no? Bakit kailangang mangyari lahat ng to? Walang nakakaalam, mahal. Pero siguro, hindi naman natin kailangang malaman. Sa ngayon, siguro darating din sa atin yung sagot balang araw. Kasi, kahit naman alam natin yung sagot ngayon, hindi pa rin natin matatanggap eh. Walang kahit anong sagot ang makakatumbas sa sakit na mawalan ng anak. Ng anak na hindi mo man lang nayakap ng buhay. Kasalanan ko ba? Naging pabaya ba ako habang nagbubuntis ako? O baka kasalanan ko. Kasi nung nagbubuntis ka, puro sama ng loob yung binigay ko sa'yo. Kung alam lang natin ang mangyayari to, palagay mo, naging mas maayos na magulang kaya tayo. Dapat. Kasi, sayang naman yung pagsasacrifice ni baby ng sarili niya kung hindi tayo natuto, di ba? Pahalagahan na lang natin lahat ng alaala ni baby noong pinagbubuntis mo pa siya. Kung gaano niya tayo pinakaba noong nalaman natin na darating na siya sa buhay natin. Kung paano niya tayo binigyan ng kakaibang excitement. At kung gaano niya tayo binago para maging mabuting tao. Lahat yun maiiwan sa alaala natin. Kahit wala na si baby. Popoy at Bea, isang nakakalungkot na pangyayari nga ang gumimbal sa amin ni Benson. Kung kailan handa na kaming maging mabuting magulang, ay saka pa babawiin sa amin ang panganay naming anak. Sa totoo lang, naubusan na ako ng salita habang tinatapos itong sulat ko. Hindi ako makahanap ng tumpak na salita para ilarawan ang pakiramdam ng isang ina na hindi man lang narinig ang iyak ng pinakauna niyang sanggol. Hanggang sa ngayon, ay sariwang-sariwa pa rin sa akin yung sakit, kahit mahigit 1 taon na ang lumipas. Sa alala ko parang kahapon lang nangyari ang lahat. Hinding-hindi na siguro mabubura ang pait. O baka naman kasi wala namang kailangang burahin. Baka kailangan tumatak sa isip namin ang lahat ng nangyari
para ipaalala sa amin ni Benson na maging mas mabuting magulang sa susunod. Sa ngayon, Popoy at Bea, sinimulan ulit namin ni Benson ang kanya-kanya naming buhay. Bumalik siya sa pag-aaral at ngayon ay buo ang loob niya na tuparin ang mga pangarap niya. At syempre, ganun din ako. Siguro minabuti ng Diyos na kunin sa amin si baby dahil alam niyang hindi pa kami buo. Kung yun na nga ang dahilan, hindi namin hahayaang masayang ang sakripisyo ng panganay naming anak. Sa pagkakataong ito, magiging matagumpay muna kami sa buhay bago kami bumuo ulit ng isang pamilya. Sapat na muna ang kasal kami at may papel na nagbubuklod sa aming dalawa. Pero kapag maayos na ang lahat, kapag naabot na namin ang mga pangarap namin, gusto naming ulitin ang pag-iisang dibdib namin nang bukal sa puso naming pareho. Maraming salamat, Popoy at Bea, sa pagkakataon na maibahagi ang kwento ko. Alam kong maraming aral ang mapupulot sa mga pinagdaanan namin ni Benson. More power sa inyo. Sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Patuloy na nagmamahal, Mikay. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR Restart. Mga kapamilya, oras na natin, it's 12 minutes after 2 p.m. At yan nga po, no, medyo ambigat talaga, no? Ng kwentong ibinahagi sa atin ng ating letter sender na si Mikay at ng kanyang asawa na si Benson. Diba na nabigla, sabihin na natin nabigla hindi sa pagmamahalan, kundi nabigla doon sa pagpasok nila sa buhay may asawa. 'Di ba? Buhay mag-asawa, 'di ba? Pero kailangan pa bang sisihin ang mga pangyayari noon sa kinahinatnan ng nangyari sa kanilang panganay? I think sana habang nagmamature kayo, sana habang mas marami kayong mga natututunan sa buhay, ay unti-unti ninyong patawarin ang inyong mga sarili. 'Di ba? Free yourselves of the guilt na may kinalaman kayo. If it's not His will, kung hindi ka gustuhan ng Panginoon, ay hindi pa mangyayari. Kung hindi pa nauukol, ay hindi bubukol. Sabi nga sa ating matandang kasabihan. Correct. Pero alam mo, Popoy, may mga nagsasabi sa comment section kanina na baka kaya nagkaganon na wala si baby dahil nung habang buntis, masama ang loob and everything. Hindi po ganun mga kamurkada ha. Huwag po sana natin isipin na kaya namatay yung bata dahil alam mo yung puro sama ng loob, yung nararamdaman ni Mikay. Hindi po ganun. Hindi sa ganung paraan na apektuhan yung bata. Kaya dun sa part na yon, wag po nating ibigay sa kanila yung sisi. This is something medical na we cannot explain or we cannot we cannot talk about kasi hindi man natin talaga alam, di ba? We can only speculate, Bea. We can only speculate. Dahil meron naman ding yung tinatawag mo na nai-stress yung nanay. Siyempre, naturally, di ba nasa katawan ng nanay, lalaki, kukuha ng nutrisyon ng isang bata. And if the mother is not, if the mother's body, di ba, ay hindi ready para doon sa ibibigay niya ron sa anak, hindi. Pagka yung kanyang psychological state, ayan, o yung mental state, ay hindi rin ready, laging stressed. Merong mga manifestations but not necessarily dahil na stress, not necessarily dahil nagtampo si nanay, kaya nawalan ng buhay yung bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Correct. So, anuhin muna natin yun. Huwag nating galawin yung part na yun. It's a medical thing. Huwag nating husgahan o isama sa usapan yon because wala namang binanggit sa atin yung letter sender kung ano talaga yung naging cause of death ng bata.
siguro ang tamang pag-usapan na lang natin, Popoy, is yung silang dalawa mismo, si Benson and si Mikay, na ito yung mga pagkakataon na hindi na bago yung ganitong kwento. Maraming kabataan dyan ang nagiging biktima niyan ng mga biglaang responsibilidad. And nakakatawa kasi alam mo yun, ilang beses na nating narinig yan, nakita yan ganyan, pero madami pa rin ang hindi matuto-tuto. Ang dami pa rin yung ang confident sa sarili na okay, gagawin natin to, pero alam mo yon, akong bahala sa'yo. Lalo na yung mga lalaki, akong bahala sa'yo. Yan na naman kayo, sinisi nyo na naman kami. Kami naman, alam nyo, ulit-ulitin lang namin, let's lighten up the mood. Kahit kumatok kami ng kumatok, at walang magbubukas ng pinto sa aming kinakatok, diba? Kung ayaw talaga kaming pagbuksan ng pinto, walang mangyayari. Diba? Walang mangyayari, hindi makakapasok ang bisita. Kami na naman sinisi nyo. We are not talking about the katok and the opening up and the pasok. We're talking about the labas. We're talking about the scientifically speaking, kamorkada, okay? Ang dami dyan lalaki confident na, madali lang to, I'll just, I'll withdraw right on time. Sige, didiretsuhin ko na, ganyan-ganyan. Ang confident na kahit di daw nila mabubuntis yung mga babae, mga girlfriend nila, ganyan-ganyan. Pero alam mo yun, tinan mo ang nangyayari. Hindi mo maiiwasan yan. Kamarkada, you have to always assume na kapag ginawa nyo yan, at kung wala naman kayong, yung babae walang ininom, yung lalaki walang proteksyon, you always have to assume, expect na meron at merong mabubuon siya. Huwag kayong masyadong mayabang. Huwag kayong masyadong confident. Hindi lang yung malalaki, kundi yung mga babae na hindi ako mabubuntis, ganyan-ganyan. Yeah. Hindi ako mabubuntis. I know my calendar, chubachenes, ganyan-ganyan. Utang na loob, huwag kayong mayabang. Lalo na yung mga kabataan. Wala kayong alam. Ha? Ngayon pa lang sinasabi na namin sa'yo, yung feeling nyo, alam nyo, hindi pa yun. Okay, marami pa kayong bigas na kakainin, kaya doon pa lang, walang masamang magmahal, walang masamang in love, o kaya mag-express ng love. Pero ingatan nyo naman, utang na loob, yung mga sarili nyo, lalo na physically. Kasi kapag may nabuo, okay, sige, pag may nabuo, pananagutan, ganyan-ganyan, paano kung hindi pinanagutan? O kaya parehas kayong stress, hindi nauwi sa maganda yung relasyon nyo. Sino bang magsasuffer? Oo, sige, iiyak-iyak kayo, sasama loob nyo. Pero yung bata, yung magsasuffer, di ba? At ewan ko, I don't know about you, Popoy, pero pag ako kasi, kunwari, ako yung magulang, nabuntis yung anak ko, bata pa, hindi ko ipipilit yung kasal. Ako lang to, kamorkada, hindi ko ipipilit na, okay, nabuntis ka, pakasalan mo to, kasi hindi naman kasal ang kasagutan sa, alam mo yon, sa ganyang responsibilidad. Okay, kinasal sila, ano yayaman ba sila bigla? I mean, makakatapos ba sila ng pag-aaral pag kinasal sila? Hindi naman, di ba? Hindi, magiging madali ba ang lahat? Hindi naman. Ang masama nga nito, baka iniipit mo pa yung mga bata na mapasubo lalo. Napasubo na nga, isasagad mo pa yung pagkakasubo, di ba? Dahil pinakasal mo yung mga bata. Pero kasi yan, Bea, yan ay resulta ng ating very close family ties at yung concern natin kila Aling Marites. Diba? Yung nandyan palagi, it's the constant concern na ano na lang ang sasabihin ng iba. Diba? Yan naman yung laging litanya. Yan ang litanya ng mga matatanda noon na sinabi sa mga bata rin noon na yung mga bata noon ay matatanda na rin ngayon. Na sinasabi pa rin sa mga kabataan ngayon. 'Di ba? Nakakatuwa pero isang maling kaisipan para sa akin nga na ipilit yung kasal para doon sa to save face. 'Di ba? That's a proper term there. 'Di ba? To save face para maiwas sa kahihiyan yung anak ko, especially sa mga magulang ng babae. Pero hindi po ba mas long term yung magiging kahihiyan kung sakaling ipinatali mo na ang anak mong babae doon sa kanyang sa nakabuntis sa kanya na sabihin na natin iba man siya, halimbawa si Benson dito sa kwento ay maayos na tao naman na stress, oo naman, sino ba naman ang di may stress, biglaan yan. Buti na lang po maayos na tao. Pero papaano
Papaano kung sa irresponsable, kung sa addict, kung sa snatcher, kung ano, papakasal mo? 'Di ba? 'Di ba mas kahihiyan 'yon, long-term kahihiyan, at kung gusto nang kumawala ng anak mo sa relationship, ay bahala kayo diyan. 'Di ba? Tapos binubugbog, sinasaktan yung anak mo, magagalit ka. Tapos sasabihin sa iyo nung tao na pinilit mong ipakasal doon yung anak mo, "Huwag niyo kaming pakialaman. Oo, magulang kayo, pero asawa ko na 'to. May mga issues kami." Papaano kapag ganun na nangyari? 'Di ba mas nakakahiya na naging naging accessory, 'di ba? Yung iba nga ay nagiging krimen talaga, Bea, hindi lang pananakit. Kumbaga nakakapatay pa ng kanilang asawa dahil nabuburyong, pero accessory to the crime ka pa, itinulak mo yung sarili mong anak sa kanyang kamatayan. 'Di ba? If you come to think of that, 'di ba, kahit gaano kasi ka dahil sa kahihiyan, anong sasabihin ng iba? Disgrasyada yung anak ko, parang wala ng direksyon. No. 'Di ba? Let them decide for themselves. If they're not ready, they're not ready yet. Okay, nagkaroon na sila ng pagkakamali ng maagang pagbubuntis. Talaga bang kaya mong sikmurain na dagdagan pa ng isa pang pagkakamali? Dagdagan pa, diba? Oo, dagdagan pa yon ng isang responsibilidad. The issue here is magkakaroon ng baby. At ang sagot sa pagkakaroon ng baby ay hindi pagkakaroon ng wedding day. 'Di ba? Ang pagkakaroon, ang dapat maging issue na pag-usapan ninyo sa pagkakaroon ng baby ay yung welfare ng nanay na may bit-bit ng baby, yung pagkukuhanan nila ng yung trabaho ng tatay kung meron man, o kung ganitong issue nila Mikay, Benson, nag-aaral sila, ano ba, itutuloy ba natin o papaano yung pag-aaral ninyo para hindi rin nasasayang yung oras. 'Di ba, na at least kung isang taon na lang o isang semester na lang, pero hindi, ang gusto natin, itigil mo na yan ang pag-aaral, magpakasal kayo. And then what? Bahala kayo, sasabihin mo? 'Di ba, yun ang ginagawa ng mga magulang, hindi nag-iisip. Yung ngayon lang ang iniisip nila. Yung sasabihin ng mga tao at pag-uusap-usapan nila in 2 days time, in 3 days time, in 3 weeks time. Mind you, kahit sikat na mga artista, pag-uusapan yan, napakahaba na nung 1 week. Pagkatapos niya may iba ng balita. Tapos ikaw sasabihin mo sa anak mo ganun, may stress ka, kasasagot sa mga tao, di wag ka muna makipag-usap sa kanila. Correct. Kausapin mo yung anak mo. Oo. Kaya ayan na, sa mga magulang po dyan, sinisermo na po ba namin kayo? Hindi po namin kayo sinisermo. Ino-call out po namin kayo, charing, na hindi po kasal ang sagot. Ang kasagutan kung sakaling nabuntis ng maaga ang inyong mga anak. Hindi po sila magiging instant mature agad dahil lang sa nagpakasal sila. Hindi sila matatawag na pamilya agad dahil sa nagpakasal sila kasi hindi pa nila alam. Ano ba Iwas ibig chismis. sabihin? Sabi nga ni Gail Enriquez. Hindi pa nila alam ang ibig sabihin ng isang pagiging pamilya. Kaya utang na loob yung mga magulang na ganyan. Sariling kapakanan lang nila ang iniisip nila, hindi yung Jonanakay nila. Sariling sariling kahihiyan lang nila yung iniisip nila. Ngayon, anyway, okay, move on. Next topic. Ito namang nangyari kay Okay. Nagkaroon ng miscommunication o di naman kaya lack of communication. Sa pagitan ni Benson at ni Mikay. Kasi akala ni Mikay, alam mo yon, sinisisi siya and everything, ganyan-ganyan. Yung pala, silang dalawa nagsisisihan sa sarili nila. Again, tinan mo nga, another sign na bata Stressor pa nga sila. yan. Na bata pa nga sila, hindi pa nila alam paano i-express sa partner na nila, sa asawa nila, yung kanilang mga nararamdaman. At buti na lang talaga, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap, na linawan ng lahat, na sinisisi nila yung mga sarili nila. Pero, alam niyo mga kamarkada, ang hindi naman porke kunwari nabuntis and everything, sira na agad ang buhay o sira na yung mga pangarap. Ako Popoy, I would like to consider na kahit paano na delay lang. Okay, nagkaroon lang ng konting obstacle na medyo mahaba-haba. Pero wag niyo sanang isipin na pag nabuntis ng maaga, masisira na totally ang buhay. Again, ilang beses na namin sinabi ni Popoy na nasa pag-aalaga yan. Nasa, alam mo yun, suporta yan ng magulang, ng pamilya. Kung pinabayaan nyo
na alam mo yon sa sarili nila, baka malamang sa malamang masira, hindi na makarecover Wala, yung mga oo. bata. Pero kapag inalagaan nyo po, ginabayan nyo pa rin, hindi nyo pinabayaan, tinuruan nyo pa rin, magiging maayos pa rin ang buhay niya. Madedelay lang yung pag-aaral, yung paghahanap ng yung pangarap nilang trabaho, madedelay lang po. Pero matutuloy pa rin yan. Basta alam mo yon, mairaos lang yung pagpapaanak sa baby, magkaroon tamang routine, sino mag-aalaga, ganyan-ganyan. Gabayan, makaipon. hindi gabayan ang kasagutan, hindi po sisihan. 'Di ba? Correct. Tsaka minsan tayong mga magulang kung mag-decide tayo para sa mga anak natin, ganun-ganun na lang. Lagi natin sasabihin, hindi, alam ko na yan nangyari na sa amin yan, o kaya kung di man nangyari sa amin, may kaibigan akong ganito, ganyan. I mean, iba yung kaibigan mo, iba yung anak mo. 'Di ba? You observe, you hear them out, 'di ba? Pakinggan nyo kung ano ba mga pangangailangan nila. Ang lapit-lapit mo, yan ang minsang natin, ang problema sa mga magulang. Yung sarili nating anak na napakalalapit sa atin, hindi natin napapansin. Lagi natin sinisilip, lagi natin tinitignan na yung anak ng iba na ang galing sa ganito, ang galing sa ganoon, o kaya na disgrasya na ganoon, ay nako, ganyan din mangyayari sa'yo, ayoko mangyari sa'yo, iiwas kita dyan. May sarili hong utak, may sariling diskarte ang inyong mga anak. All you have to do is to guide them. Diba? Rear them well. Oo, doon ka lang sa likod nila. You don't make decisions for them. Unless hindi talaga nila o hiningi talaga nila sa'yo na, Nay, Tay, ano bang gagawin namin? O kayo pong bahala. Ipapaubaya, ganyan. O sige, ganito ang maganda nyong gawin. Diba? Kung pagkakatiwalaan nyo ko. Pero as much as possible, diba? You let them decide for themselves. Diba? Bilang married couple. Okay? Ayan, pero napakano, no? Ilang beses na nating nagkaroon ng ganito mga kwento, pero ang pinaka nagustuhan ko dito is yung hashtag Dear MOR Restart na hashtag talaga natin, Bea, because nangyari na ang mga hindi dapat nangyari, 'di ba? Pero si Mikay at si Benson ay nagpatuloy pa rin ng positibo sa buhay. 'Di ba? Pinagpatuloy yung pag-aaral, pinagpatuloy yung mga opportunities na na-delay sa kanila, pero hindi sila nag-iiwanan pa rin. 'Di ba? Hindi sila nag-iiwanan. Yun ang importante, walang sisihan, merong assurance. 'Di ba? Merong assurance na sige, tapusin na natin, nagkamali na tayo. Sabi nga wag sayangin yung naging sakripisyo ng panganay sana nilang anak, 'di ba? Para matapos nila yung mga kailangan nilang tapusin bago umpisahan ulit yung pamilya na pinapangarap nila noon. 'Di ba? Kaya para sa akin, hindi ko masasabi na okay na rin yung nangyari, no? It's just that believe ako doon sa naging attitude nila despite yung nangyaring hindi kaaya-aya sa una nilang anak, 'di ba? Kumbaga laban pa rin, hindi ako galit sa iyo, hindi rin ako galit sa sarili ko, nagtuloy tayo sa buhay ko at nandito tayo, hawak ko ang kamay mo para sa kinabukasan. Ipanalo natin 'to. Hindi na punta doon. Okay, tama naman. Ipanalo natin yung buhay natin. Ano lang talaga, Popoy, no? It shows lang talaga na kahit anong problema dumating sa'yo, kahit anong pagsubok, ikaw at ikaw ang magiging solusyon kung paano mo titignan to, kung paano mo iti-take to. Kasi kapag may dumating na ganyang problema, tapos nasira ng tuluyan yung buhay mo, sinong sisisihin mo? Yung problema ba? Hindi. Ang masisisi mo, yung sarili mo. Kasi kung paano mo hinandle yung problema, kung paano mo hinarap. Kaya kamarkada, sana yun yung isa sa mga lessons na makuha natin dito, no? Grabe yung pinagdaanan nilang dalawa sa alam mo yun, sa murang, hindi naman sobrang mura, no? Kasi parang nasa college naman na sila. Sa young age nila, oo, grabe na yung mga pinagdaanan nila. Pero again, yung outlook nila, yung sumalbas sa kanila, yung pananaw nila, yung paniniwala nila, at yung trust nila sa isa't isa. Higit sa lahat, yung pagmamahal nila sa isa't isa. So, yun po sana yung kunin natin dito sa storya na to. Okay. Yeah. Kaya naman sa susunod Mikay, Benson, alam nyo, bumigat ang dibdib ko. Promise, sa totoo lang. Sabi ko, ano ba naman tong kwentong to? Kaya medyo dinadivert ko yung sarili ko kanina. No? Sabi ko,
ang bigat ng mga pangyayari sa buhay nitong dalawa. Sana kung sakali susulat kayo, siguro kung may update or kahit hindi naman natin may ere, no, bigyan nyo lang kami ng update. Sana maganda ang tema na ng kwentuhan natin, Mikay and Benson. Ayan, good luck sa inyong studies. Sana makatapos kayo at sana hanggang matapos ay kayong dalawa ay nagmamahalan. Thank you, Mikay and Benson. Thank you. Yeah. Basa tayo ng ilang comments, Popoy. Trina Loresca, there's always a better plan for both of you. This experience will help you grow and be mature enough. And by the time it will come again, you baby, both of you are ready not to face the situation as parents, not only as partners. Thank you so much, Trina Loresca, sa iyong comment. Yung mga kamarkada, ayusin nyo yung comment nyo sa baba kasi nanonood yan. Yung letter sender natin, nababasa nila yung comments nyo. So kung may sasabihin kayo, ayusin nyo. Siguraduhin yung si may Mary. silbi. Si Mary Nunez, sabi niya, kaya gustong-gusto kong makinig kay Popoy and Bea. Ang ganda ng mga payo. Thank you, Mary Nunez. Hindi naman po kami nagmamarunong, no? Hindi po kami perfect, pero totoong tao lang din po kami na nagsasabi ng aming saloobin. Sumulat kayo eh. O sige, basahin natin itong si Marvin. Para sa akin, Benson, di mo dapat pinaramdam kay Mikay yung ganon. Dapat nung buntis siya, lagi mo siyang pinasaya, hindi pinapalungkot, kasi hindi yun nakakatulong kay baby. Naranasan ko yan, Benson, pero di kami nagsisihan kasi parehas namin ginusto yun. Kaya we are now happy for what we have now. Swerte mo kasi sweet si Mikay sa'yo. Ako dati parang ayaw ako makita ni Liza. Ay, gano'n. Nakakabuisit ka daw kasi. May may pinagdaanan din sina Marvin at si Liza ba? Lisa? Liza. Pakorek nga kami. Ayan, thank you so very much mga kapamilya, at naku, maraming salamat din sa mga magagaling na mga gumanap sa ating kwento for today, ang ating mga dramatista. Ayan, ang gumanap na Mikay, maraming salamat sa pag-iyak mo, Cindy Bacena. Nadala kami ng bonggang-bongga. Benson Warley Alagaw, si Tay Julio Jag Kamat, si Dennis, Kuya Dennis Makoy Marcos, si Makmak, si Dan Capuchon, si Nanay Juana Jamie Rubio, at Lotlot, ako pala yun. At ang nagsulat ng kwento, si Warley Alagaw, at ang nag-edit, si Joko Loco. Maraming salamat, guys. We love you. Thank you. Ang gagaling talaga ng ating mga dramatista. Kahit kung inaakala nyo kami mga host, lagi naman namin yung mga dramatista, narinig namin araw-araw. Iba yung bigat kapag ganito mga kwento. Pero iba rin yung saya kapag pa-comedy. Diba? At iba rin talaga ang panlasa, kumbaga swak na swak ang gagaling ng mga dramatista natin dito sa Dear MOR. Thank you, guys. Correct. Ayan, at syempre, hindi pa dyan nagtatapos. Opo, dahil bukas meron na naman tayong kwentong pagsasalu-saluhan dito sa Dear MOR. Ipakinig na nga natin yan. Ngayong Webes sa Dear MOR. Alam mo, ikaw, napakamarites mo. Saka ako na ikukwento sa'yo kapag okay na, pag official na. Kung magiging official, getting to know pa lang naman . Dear MOR, huli ka. Alam mo, yan isa sa mga ayokong naririnig huli ka. Ayun na ayokong nahuhuli ako sa mga ginagawa ko. Anyway, bukas yan kamorkada. Maghulihan tayo bukas! Aga! Kaya naman, maraming salamat po sa inyong pagtutukoy. Maraming salamat sa mga pa-stars, ayan, sa mga pa-super chat, pa-super stickers ninyo, at sa mga pa-Gcash. Ayan, isinend ko po kay Bea yung screenshot ng inyong mga pa-Gcash. Thank you so very much. Gusto ko sabihin kay Popoy, anong gagawin ko sa mga screenshot na to? Hindi ko kailangan ng screenshot. Kailangan ko yung parte ko, charing. Hindi, pinapakita ko lang sa inyo ang pruweba. Ayan, si Winmar Cortez at si Gina Entredicho. Ayan, Janessa de los Reyes, thank you. May mga papiso. Galing. Ay, salamat. At sa iba pa. May mga pahabol. Ayan, thank you so very much. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B. Bea po.
Iyon. At syempre, ang lagi po namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari mga ka-family, please, stay happy. Bye!